Kumikilos ka lang kapag apektado ka na. Ang isang tunay na progresibong bayan ay katulad ng isang matatag na punong kahoy. Ang mga mamamayan ang ugat at katawan at ang mga pinuno ang dapat sanang nag-aalaga sa lupang kinatitirikan. Kung hindi ka pagalit, bakit? Ang kawalan ng galit o pakialam ay senyales na unti-unti nang namamatay ang kamalayang kritikal na siyang nagsisilbing ugat ng ating demokrasya. Bilang mag-aaral, ang edukasyong teknikal at siyentipiko ay hindi lamang para sa sariling karera o para sa silid-aralan, kundi para maging bantay at liwanag sa gitna ng kadiliman ng ating lipunan. Dahil ang katotohanan, walang espasyo sa mundong ito ang ligtas sa pagsusuri. Lahat ay politikal, pati ang pagmamahal. Pati ang pagmamahal, lalo na ang pagmamahal. Napaka-alienating ng kapitalismo. Sa isang banda, iniisip natin na hindi dapat nito dinidiktahan kung sino lamang ang may karapatang magmahal. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, iniisip natin sa sarili natin na wala pa tayong karapatang umibig dahil wala pa tayong sapat na yaman. Hindi dapat pinepresyuhan ng sistema ang pag-ibig. Pero ginagawa ito ng kasalukuyang takbo ng ating lipunan. Dito pumapasok ang bulag na panatisismo. Mga taong handang magtanggol sa mga nagpapabaya sa itaas habang tinitiis ang dusa sa ibaba. Ang politika ay hindi isang abstract na konsepto na nasa libro lamang. Naging totoo ito kapag tinamaan na ang personal mong buhay. Gumising ka na. Hindi kung kailan tinamaan na ang pitaka mo, ang commute mo, at ang kakayahan mong mabuhay ng may dangal. At habang pilit nating pinagkakasya ang barya sa ating bulsa, tignan natin ang nangyayari sa Senado nitong nakaraan lang. Saksihan natin ang maruming majority block drama. Why is the majority in such a hurry? Ang lantaran at mataliang pagbabalasa sa kapangyarihan at pagpilit sa online voting para lamang protektahan ang pansariling interest ng mga mambabatas na may kinakaharap na kaso. Idagdag mo pa ang malalakihing kontrobersya sa pagbukas ng bank records at selyadong dokumento ng BIR kaugnay sa bilyong flag transactions ng pamilya ng pangalawang pangulo. Paano tayo mananahimik kung ang bilyon-bilyong pondo ng bayan ay hindi maipaliwanag, habang ang mga ordinaryong mamamayan ay kailangan timbangin kung may karapatan pa ba silang magmahal o mabuhay ng maayos. Huwag natin lokohin ang ating mga sarili sa mga paimbabaw at performative na pagkilos. Ang kailangan ay tunay na pananagutan na magmumula sa paggising ng ating kolektibong identidad bilang mga Pilipino. Ang punong kahoy ay hindi namumunga kung ang lupa ay bulok at puno ng anay. At ang pinakamalaking anay sa lipunang ito ay ang sariling pananahimik at ang kawalan ng pakialam ng masa. Ang pambansang kaunlaran ay hindi hihintayin ng mga pinunong ginagawang negosyo ang gobyerno. Bilang isang estudyante, tinatanggap ko ang hamon na maging bantay at liwanag. Ang susunod na halalan ay hindi lang basta pagpili sa balota. Ito ay pagbawi sa ating karapatang mabuhay, umunlad at magmahal ng hindi dinidiktahan ng presyo ng merkado. Bumoto, pag-isipan at magsaliksik. Magtanong at matutong magalit kapag ang dignidad mo at ng iyong kapwa ay nilalaro na ng mga nasa kapangyarihan. Tayo ang ugat ng bansang ito at hindi tayo dapat matakot pumutol ng mga sangay na magpapabagsak sa atin. Bilang isang estudyante, ako'y magiging bantay at liwanag para sa isang progresibong lipunan. Ikaw, kailan ka pa kikilos?